Good day mga idol! So for today's video ay i-share ko sa inyo ang pagsisimula namin ng printing shop business kasama ang partner ko. So ito nga ang aming napiling printer, Canon Fixma for G4770. Marami na kami ng pagtanungan pero dito kami nauwi kasi sa mga mall medyo pricey. So share ko sa inyo mamaya kung nasan kami. So hi guys, nandito kami sa Odeon Mall sa Printing Heaven. Printing Heaven ng mga printer. Ayun na yung tawag dito, Printing Heaven. Hindi. Kasi parang heaven to ng mga printer shop. Parang nakakakuha rin ka. Ito 13,670 po. Payment po. Kasama na yung extra. Ito na yung isang set na So yun nga guys, nandito kami sa Odeon Terminal Mall sa Recto. So search nyo na lang kung saan to located kasi makikita naman siya sa Google Maps. And ayun nga, wala siyang malaking parking space. So sa bandang harap nito ay meron namang mga nag-guide na nagbibigay ng ticket. So 50 pesos ata yung ticket niya. Doon lang siya pwedeng mag-park kasi medyo malayo na yung ibang parking siguro. So ayun, dito lang kami bumili sa second floor. Pag akit nyo na escalator ay kakalawa lang kayo at makikita nyo na itong Green Wave Computer System. warranty niya ma'am, 2 years warranty parts and service. Then 7 days replacement in case na maka-encounter kayo or calculate defect. Dito namin dadalhin. Hindi po, diretso kayo sa service. Saan ba kayo pinakamalapit? Sa Bulacan po kami. Bulacan. Pero ang mas maganda ma'am, pagka ipapa-service nyo ito, para nagkaroon siya ng problem within 7 days, dali nyo sa service center, hindi kayo ng service report. Pag kailangan palitan yung unit, papalitan. Pag sinap sa service center. Pero pag kailangan nyo ma'am, sila na mag-aayos ko. Ito po yung manual and installer. Madali lang po. Madali lang siya mga installer sa installer po para magamit ko siya ng fully functional. Kasi pag inano mo lang siya, pag kinalibrate mo lang siya, printing lang magagawa mo. Apat o copy lang. Pero pag mag-print ka ng mga documents galing sa PC or laptop, kailangan yan mo siya, install mo siya. Pwede ito sa Mac and Windows. Unit mo. Ito po yung ink niya. Black, cyan, magenta, yung yellow. Then ito yung power cord, tsaka yung kabit ko na yung yung printer head para pag uwi nyo, sarili nyo na lang ng ink. PC to printer cable, RJ45, tapos yung power cord. Cable lang yung pag nabasag na yung in case na nabasag na di-enhance yung flat pen, hindi siya kasama sa warranty, babayaran yung repair niya, yung repair niya. Tapos pag uwi nyo, lahat ng yellow na tape, tanggalin. Tapos hindi ka pwede magkamali sa color po kasi meron tayong stat para sa mga ink natin. Black, cyan, magenta, and yellow. Tignan mo sir, may mga ngipin siya. Para in case na magkamali ka, hindi siya mag-shoot sa pinaka-nasel. So hindi dito i-shoot yan? Diyan po i-shoot mismo kasi hindi siya papasok kasi may ngipin. Example, sa black. Iba-iba siya kada kulay. Yes, iba-iba siya. Yung sa black natin, ito yung para dito lang siya. Itong malaki lang. Tapos, sa cyan natin, Okay. hindi siya papasok. Kasi binago ni Canon yan before kasi napagpapalit-palit yung color. Nagkahalo-halo yung kulay. Ano mga ano, pigment tsaka dye. Then power on ko lang. Canon nga lang daw yan. Dye. Ano? Sa Epson yun madalas eh. Power on ko lang po siya. Pakita ko lang na nag-on yung unit. Then, igagabit ko na rin. Printer head. So sa maintenance niyan, ano po yung ano namin? Maintenance sir, ano ko lang sa inyo, advice ko lang sa inyo, bakit everyday nyo na lang siya i-on, huwag na kayo mag-print, pwede naman yun. Okay. Pero kung gagamitin nyo sa business, no need na. Kasi araw-araw nyo naman siya bubuksan.
Yung mga nililinis, wala naman na. Wala sir, wala siyang Talagang ano na siya, yung matagalan na yun. Meron pa po bang higher version niya? ano na sir, yung mga GX series na, yung pang mga 500, 300 to 500 GSM na. Mga ganun. Oh. Pero syempre, Basta magkano po? pricey na yan sir. Nasa, Nasa 18, tapos 18 to 25,000. okay Taas din. na sila. Mas mahal pa yun. Yung mas mahal yun. Mas mahal yun. Pero sulit yan sir. Po, color. Pag-uwi nyo na lang po, wala na kayong gagawin dito, sa akin na lang ng ink. Tapos, tsaka nyo siya ipa-power on pag-uwi nyo. Lagay mo na ng ink, tsaka magpa-power on. Then pagpa-power on nyo po, set nyo lang po yan, tapos magtatanong siya ng need na i-calibrate, okay nyo lang. 6 to 8 minutes po, pagtapos ng blinking neto, okay na siya. Then, pagka need na siyang may ano po ba kayo, CD reader yung PC or laptop nyo? Wala po. Pag wala sir, punta lang kayo ng Chrome or sa ano nyo, sa search engine nyo. Search nyo lang sa cph.canon. Tapos punta kayo ng support. Type nyo lang po is Pixma G4770. Lalabas na po doon. Tapos hanapin nyo yung complete drivers. Full drivers, parang gano'n. Yan. Downloadable na. Downloadable naman po yun. Kung wala kayong yan sir, hindi ko pa siya mai-set kasi nga kailangan pa i-calibrate yan bago. Yan po. Okay na po, kung nakalimutan nyo yung sinabi ko, meron tayong YouTube channel para paano nyo. Tapos pag i-close nyo po, taas nyo lang, bitawan nyo na, hydraulic naman. Hindi nyo na kailangan Binabagsak ko. yun na. Sa kuryente niyan, sir, hindi naman ganun wala. Ay, search ng cellphone dito. Kahit ano, outdated na po. Okay, hindi nyo siya ginagamit automatic every 30 minutes na ano siya, Nag-off siya. automatic siya mag-edit. Set nyo, pwede nyo naman iset yun. Pero ang maximum nito is 30 minutes. So, after namin makabili dito sa Canon ay bumaba naman kami para maghanap ng laminating machine. So, nakakita rin kami ng brand ay Quoth naman. So, medyo kilala na rin siya. Almost mga ilan din yung mga nakikita namin gumagamit ito sa page na sinalihan namin. Then, bumili rin kami ng syempre laminating film, then mga photo paper, and nabili na rin kami ng cutting board para madali na mag-cut. So, ayun, after dito sa Odeon ay dumiretso rin kami sa Divisoria. So, wala na akong video doon. At doon ay para kuhain yung order namin from Facebook. Ayun, no, naghanap lang kami ng mga supplier sa Facebook. Nag-check kami ng mga price list and yun yung medyo mas mababa yung nakuha namin. So, doon na kami nag-order. So, isang order na lang lahat ng mga naisip namin na kailangan ay doon na namin kinuha. So, mga box yun na kinuha namin. So ayun, ipapakita ko sa next video yung mga nabili namin. So ayun, hanggang dito na lang siguro tong vlog na to. So ayun guys, maraming salamat sa panonood. See you on my next vlog. Bye bye.